Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, nakakabigla ang mga pangyayari. Yung may mga may mga nagbaliktaran or may mga di inaasahang pangyayari kahapon. Punong-puno yung inbox ko. Anyway, unahin muna natin to mga men, no. Itong yung 11 anyos, todas dahil pumalya umanong clip fan. Yung clip fan yan yung meron ba ako niyan? Ay hindi, nanay ko pala meron yan. Bumili ng ganyan yung nanay ko eh. Yung iniipit, tapos yung blade niya naka-expose. Parang mahina naman yun. Tingnan nga natin paano nangyari dito. Mga kapuso, ingat naman sa mga dekuryente. Kahit pa super liit na ventilador o clip fan. Patay ang isang bata ng makuryente sa ganyan. Nakatutok si Kuryente! Akala ko na siya, yung tumama yung blade. Oo, low quality kasi yung wire nun eh. Low quality. Nakakita ako niyan sa... hindi. Saan ko ba nakita yan? Dyan yung may gumagawa kasing trabahador dyan sa tabi namin pag umaga. Yung nakaganyan din clip pan, puro puro electric tape. Kasi pag nagagalaw mo na nagagalaw yan, manipis kasi yung niyan eh, yung parang wire niyan eh. Nababalatan yan men eh. Yung pag naaaraw na ulan, yung ginagamit niya habang nag-grinder siya. Yung sa tabi. Puro electric tape. Wala lang, nakita ko lang kahapon. Alegre. Ganito kasigla ang 11 taong gulang na si Mai. Pero ang kakulitan niyang ito, isa na lang ala-ala ngayon. Nakaburol siya ngayon sa Las Piñas matapos makuryente dahil sa isang nagmalfunction na clip fan. Itong electric fan nga daw po ang sanhi doon sa Mura pagkakuryente. kasi yan eh, yung dulo no? niya, Pati sa online. naputol po eh. Sabi ko na sa inyo eh. Marupok ang niyan eh. Mga pagka lagi mong di ba pag lagi nagagalaw yan, saksak, hugot, saksak, hugot. Tapos yung wire niyan gumaganon-ganon. Dali yan eh. Naputol bali ang dulo. Ngayon yung kaputol nun, dumikit po doon sa double deck namin. Ngayon nung dumikit yun doon sa di nakadikit, itong anak ko naman kasi basa. Tapos basa Ligo. na rin yung flooring kasi nga nagigib siya na wala kasi kaming tubig, naputulan kami gawa ng sa hirap nga namin. Sa lakas daw ng pagkakakuryente ni Mai, nadamay din ang kanyang lola at kapatid. Sumigaw daw. Aray daw, sabi ng ganon. Parang narinig na umaray. Tapos nakita nanay ko, nanginginig na. Sabi ng nanay ko, kulot, huwag ka magbibiro. Sabi ng ganon. Natatakot na ako, sabi ng nanay ko. Di ang ginawa nanay ko, hinawakan siya. Kala niya, nagbibiro lang, hinawakan. Nakuryente na rin siya. Tapos sumawak din yung si Bibi, nakuryente na rin yung bunso ko. Namamasada noon si Noel bilang tricycle driver nang maaksidente ang anak. Sa ospital na lang niya inabutan ng anak na wala ng buhay. Laban ka naman na, huminga ka. Sige na, gumalaw ka kahit isa lang. Ayaw talaga, wala na talaga siya. Malambing po siya. Yung darating sa terminal ni nabiyahe ka ron, hingi po ng baon. Pag nakita ko, yayakap na yan sa akin, tapos ikikis niya ako niyan. Hingi naman ang kiss naman yan. Tapos, yung buko kasi ito, ganito, mahaba. Susuklay niya, tapos itatali niya. Itatali niya yan. Hindi ko natatanggalin yun hanggang sa papasok siya ng school. Pagbaba niya na naman ng e-trike ng sakyan, sasabihin niya na naman, pa, kiss. Dami na nga kiss. Ito yung mismong clip fan Ay, Diyos ko. na ayon sa ama ng biktima, naging sanhi ng aksidente. At ito yung dulo ng kable na natuklap at na-expose, kaya naging simula ng pagkakakuryente ng biktima. Problema pa sa ngayon ang pagpapalibing kay Mai. Humingi kami ng tulong sa mga kinauukulan para naman ma-avail po nila yung libreng libing. Buti pa sikap, may kulay ang buhok. Iba yung ingat din ang paalala ng pamunuan ng barangay sa paggamit ng mga dekuryenteng gadgets. Mura kasi yan eh. Wala pa yatang 100 plus lang yan sa Shopee. Tinan ko nga. Clip pan. Sinearch pa talaga. Hindi alam ko mura lang yan. Bumili din ng nanay ko niya. Sabihan ko ngayon nanay ko, mami, pag nanonood, huwag mo nang gamitin yan ha. Pinagmamalaki pa sa akin noong nakaraan eh.
Kasi mura daw. 142 lang siya, oh. 170. Kulang-kulang 200. sa pamamahay. Katulad po nung clip fund na ito, which is nakikita po natin, ang dami, halos lahat po ng kabahayan ay gumagamit po nito at ang mga minor de edad, ang mga bata po ay kanila pong sila na yung nagpa-plug na nito at napakadelikado. Baka may mga sugat na wire na alam naman natin na baka mamaya undersize po yung mga wires nito. So maging po tayo mapagbantay at maging lesson na po ito. Bam Alegre, nakatutok 20. Ay, Diyos ko. Next. Dito tayo. Sa sunod na. Ano ba ito? Yung mag-ina, lumabas na daw ng bansa. Fly away. Skyline pigeon fly. Ba't kaya, no? Lumabas ng bansa ang mag-inang senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Ayon po yan sa National Bureau of Investigation o NBI. Baka naman may importante lang na dinaluhan. Saktong-sakto nung sumabog yung nila yung kontrobersiya nila. Iniimbestigahan pa naman sila ng ombudsman kaugnay ng sabwatan umano para ma-corner ang ilang kontrata. Hintayin natin yung paliwanag. Baka naman babalik. Tapos yung anak niya, di ba, sangkot pa dun sa yung kay Ralph Recto. Yung sa Bugaw. Ano ba yan? Para po sa solar company ni Leviste. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinasabina ng National Bureau of Investigation si Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay ng alegasyong sangkot siya sa umunoy planong siraan si Executive Secretary Ralph Recto at iugnay sa isang sex scandal. Kahapon dapat siya haharap pero hindi ito nakarating. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, nasa ibang bansa si Leviste at maging ang kanyang inang si Senadora Loren Legarda. Nagbiyahe sila. August 2, nung Sunday, August 2? umalis papuntang Hong Kong si Congressman Leviste, si Senator naman, yung final destination niya ay sa France. Kinumpirma rin ito May extradition ba doon? ng Bureau of Immigration. Miyerkules nung nakaraang Sa Hong Kong pa dumaan si linggo, huling nag-attend ng sesyon si Legarda. Wala siya ngayong linggo kahit sa impeachment trial ni na Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Secretary Renato Bantug, noong Lunes, nagpadala ng sulat ang Chief of Staff ni Legarda sa kanya para sabihing magme-medical leave naman kasi. Inuhusgahan nyo kagad eh. Babalik naman siguro yan. Nagkataon lang na may dalawang business yung mag-ina. Hong Kong yung isa, France naman yung isa. Ay naku, saka na lang tayo mag-react pag hindi umuwi yung mga yan. si Legarda mula August 3 hanggang August 5. Ganito rin ang Ano na ba ngayon? August 7 na. So bakit wala nga siya hindi pa rin umuwi? sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Nagpaalam ho yata naman may leave of absence po si Senadora Loren in fairness to her. Medical leave po. Kausap po namin ni SP yung aming executive secretary. Ang sabi naman na nag-file po ng leave si Senadora Loren. For when? Medical leave po. Wala namang balakid sa pag-alis ng bansa ng mag-inang Senador Legarda at Pero hanggang 5 lang siya, di ba? Ba't di pa umuwi? Congressman Leviste. Pero matatanda ang sinabi rin kamakailan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan ng kanyang opisina ang umunay sa buwatan ng mag-ina para makuha ang exclusive government rights ng kumpanya ni Leviste para sa solar energy resources ng bansa. Ang sabi ngayon ni Remulla, yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Di ba? Kahit ombudsman, naman. Mukha naman, malay mo naman. Masyado lang siguro tayong mapag-isip. Kasi usually ganyan eh. Pag lumabas sa ibang bansa, lalo na sa kalagitnaan. Hindi kasi maganda kasi yung timing nila. Kung kailan meron silang kontrobersiya, saka sila lumabas. Okay. Mukhang naaayon naman. Malay mo, di ba? Tingnan natin.
Pag yan natapos ang August at hindi pa rin nagpakita yan, alams na. 'Di ba? Kung ano mo babalik? Naniniwala ka may babalik. Thank you, sir. Kung Baka babalik. gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Ah! Hiningan namin ng pahayag ang opisina ni Legarda pero wala pa silang tugon. Nagpadala rin kami ng mensahe kay Leviste mismo pero wala pa rin siyang sagot. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Kaya mga kababayan ko, no. Ngayon, anong year ba natin ngayon? 2026, no? So, 2027, 2028. Yung mga personalidad na sangkot sa kung ano-anong kontrobersiya, kahit kontrobersiya pa lang, ilista nyo na ngayon. Ilista nyo na yan. Tapos, pag dumating ang election na 2028, yan na yung kodigo nyo kung sino iiwasan nyo. Kayo, bahala pa rin kayo, no? Yung sa akin, suggestion lang, manawa na tayo sa ganito. Manawa na tayo sa ganyang ganyang tinatarantado tayo. Well, sasabihin ng iba, no, paulit-ulit ko nang sinasabi nito, sabihin ng iba, hindi pa naman guilty, huhusgahan mo na. Kahit na, di ba? Feeling nyo worth it pa rin isugal ang Oo, pwede naman. Malay mo, hindi naman guilty. Paano kung guilty? Susugal na naman tayo sa Marami naman siguro iba dyan na na pwedeng patakbuhin. Na naman eh. Bubudutsin lang na naman tayo. Yun na naman na iboboto nyo. Bullshit. Anyway, next. Ito yung alam niyo 18 na na bodyguards. So nagtauban na sila, Play natin. Nag-umpisa sa operasyon. Kasi sa totoo lang, nung unang napapanood ko to, inisip ko din naman, malay mo totoo din naman yung sinasabi nila. Pero may naririnig na akong parang hindi parang hindi siya, parang malayo siya sa katotohanan. Katulad nung yung binigyan ng iPhone 16e. Nung time na binigyan siya ng iPhone 16e, hindi pa nala-launch yung yung iPhone 16e. Yun na natandaan ko eh. Kasi binigyan daw siya nung ganitong hindi pa nailalabas si iPhone. Parang merong mali. Tapos 'di ba ang daming niyan, ang daming mali-mali dun sa yung parang binabago nila, Well, hindi talaga natin, pero mas magandang ewan ko ba? Operasyon para ma-blackmail at mangikil ng ilang kilalang politiko. Pero ito pwede rin ganito. Pwede naman, 'di ba parang ang dinidiin nila si Romualdez. Ito wild lang imagination ko Hindi ko sinasabing ganito yung mangyari. Pwede din naman na si Romualdez ang nanakot sa mga ito or nag-offer sa itong mga to na tumalikod sila. Kasi ang tanging way lang para mailigtas si Romualdez kasi sila yung nagdiin, di ba? Tanging way lang para maabsuelto si Romualdez, bumaliktad ito mga to, sabihin na hindi totoo yung nangyari. Pwede. Hindi ko sinasabing gano'n nangyari. Pwede. Kasi sa panahon ngayon, kailangan natin lawakan na yung isip natin Kailangan nating isipin na lahat kailangan magduda na tayo. Pagdating sa sa politics, yung mga ganyan, ang tamang attitude ngayon, maging madudahin na tayo 'Di ba? Kasi kung iisipin mo, di may mga sinabi ito mga to, binigyan ng maleta si malita. Binigyan ng malita si ganyan, si bla 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 bla. Then suddenly, babawiin nila. Hindi pala totoo, binawi. Hindi ba pwedeng isipin din natin? Baka mamaya binawi ito dahil meron na namang offer yung kabila. 'Di ba? Ang sinasabi ko lang, dapat
tayong mga mamamayan ng Pilipinas, tayo dapat yung magkakakampi. Ha? Ang mga ini-scrutinize natin, lahat yan, lahat ng mga nakaupo. Wala dapat tayong kakampihan na nakaupo. Yun ang ideal sa Pilipinas ngayon. Yun lang naman, Ikil ng ilang kilalang politiko. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na ng mga taong nabanggit. Yan Oo ang nga. ibinunyag Na ng ko din 4 yun. sa 18 dating bodyguard ni Zaldico na bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pag-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Nakatutok live si Mariz Zumali. Mariz! Emil, pamba-blackmail at pangingikil nga, yan daw ang pangunahing layon kung bakit ni-recruit ang 18 mga Marines o mga Maleta Boys kung pagbabasehan ang affidavit na ibinigay sa GMA News ng 4 na bumaligtad na mga dating mga bodyguard ni Zaldico. 4 sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng Imbestigahan na yan kung nagkapera. Nagiging fair lang ako, ha. Kasi ako, nakita ko din naman na may pabago-bago sila dati. Pati sa iPhone. Pero yung pag baliktad nila, imbestigahan din nila. Baka mamaya biglang nagkaroon ng mga sasakyan yan o bagong bahay. Di ba? deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Sa kanilang bagong sinumpaang salaysay, sinabi nila kung paano nagsimula ang lahat. Ang punot dulo raw, operasyon para sa blackmail at extortion. Ang pinagmulan ko nito ay ako'y sinama sa 18 Marines at istorya ng mga basura para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Zaldico. Parang din no? Sa salaysay na ito, sinabi niya ang alam niyang operasyon ay pang-blackmail at extortion sa mga personalidad na kilala sa politika, korupsyon sa gobyerno at mga high-profile na tao. Pwede, no? Pwede. Pwede rin naman. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na raw ang mga taong nababanggit. Sabi ng isa pa, Si Loren Ligarda nga napasama dyan, di ba? ang pag-blackmail at extortion ay para palabasin na tumatanggap ng pera ang mga idadawit na mula kay Zaldico. Pinangakuan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga. Pinangakuan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito bilang katibayan. Pag naging At bilang matagumpay katibayan. ang scam na ito at bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Marcoleta ang nagsisiguro ng lahat. Uy! Ang tinutukoy niya si Atty. Levito Baligod na unang nagharap sa publiko ng 18 dating bodyguards, ilan sa kanila mga dating Marines. Sa aming panayam, itinanggi ni Baligod ang alegasyon ng plano umanong pamba-blackmail. That's ridiculous. I-extort mo sila. Si Martin Romualdez. Sino? Mga senador, mga congressmen. That's very far from truth. Medyo exaggerated na yan. Itinanggi rin niya ang paratang ng mga dating bodyguard na pinangakuan sila ng pera kapalit ng pagpirma sa affidavit. Well, yung sinasabi nilang prinomesahan Nabubulol! sila para hindi na sila kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration, no? What I actually told everybody, not only the 4 but to the whole 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan, no? Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. Kanina kasama ni Baligod ang isa sa mga miyembro ng grupo na si George Villalon. Ang sabi ni Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Pwede. Di na alam mo, ano ba yung paniniwalaan talaga? Siya man daw ay inalok din, pero di raw siya kumagat. Patunay. Pakita yung paano ka inalok. Dapat may papakita para makita namin. Paano ba yan? Tinext ka ba? Tinawagan? Or ano? Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person. Yes po, ma'am. Pero walang sasama na doon sa 14. Wala po. Isa si Villalon sa inaresto kanina matapos maglabas ang Las Piñas Regional Trial Court ng arrest warrant para sa grupo dahil sa 4 counts of perjury. Baka mamaya pag-recant nila, parang
kasama sa negotiation yun, no? Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pera. Kasama sa binawing alegasyon ng kanyang mga kasamahan ang paghatid umano ng kickback kina Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng flood control scam, bagay na kanila nang itinanggi noon. Emil, Balita. lang sa 13 ang nakapagpiyansa. Sa ngayon ay narito pa sa Las Piñas City Jail ang kanilang abogado na si Attorney Baligod para malaman daw kung ano pa yung mga remedies na pwede niya magawa para makapagpiyansa na agad ang 10 natitira pa na hindi umabot ang pagproseso sa kanilang mga dokumento sa oras ng korte. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Sa 2028 ha, mga kababayan, kung mag-isip na tayo, palubog na ng palubog ang Pilipinas, ha? Baka mamaya sayawan lang tayo ng ano dyan. Tataob na tayo. Diyos ko po. Diyos ko po. Sayawan lang tayo ng budots. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.